As the three of you, anong kwentong BMX ninyo? Paano kayo, of course, na-discover, and from modeling, of course, for Mauro first, and then both of you can answer as well. How was the transition? Ano yung mga naging adjustment niyo into entering, of course, this world of storytelling? Ako po, ano po yung pagkakaiba sa dati nung ginagawa? Yes, and paano, of course, paano ka na-discover? Kasi syempre, you came from a different world, which is modeling. Siguro, yung pagpapaka-sexy, medyo malaking adjustment para sa akin. Lakas ng loob. Yun lang ang nalapitan ko. Thank you. Alright, thank you, Mauro. How about you, Bird? Sa transition ko po, nag-streaming po ako dati ng games, ganyan. Tapos, from province, pumunta po ako dito sa Manila. Iniisip ko na talagang gusto kong mag-join ng BMX. Ilang beses ko nang iniisip yun. Pero before that po, dumaan po muna ako na yung parang model din po, pero sa music video yung mga ganun. Tapos dun, pag-join ko po ng isang music video, meron po akong friend doon na siya po, my friend din, which is yung friend niya is the manager sa BMX. So, yun po, pinakilala niya ako, tapos nag-uusap po kami din. Then, yun na. Ako po dati sumasali ako sa mga pageant. And then nag-represent na rin po ako ng Philippines sa other country. Tapos po, nag-workshop po kasi ako sa Star Magic before. So gusto ko talaga po yung ginagawa ko. Gusto ko yung acting, passion ko po talaga. Kaya pinuso ko po mag-Viva Max nila. Tinaray ko yung acting ko kung saan pa talaga ako. Thank you. Vern, sino si Milagros? Yes, ako. Yeah, I mean, what can you share about Milagros? Okay. Si Milagra sa isang babae na napakabait, na meron siyang lola. Virgin siya. Yun. Tapos, lumaki siya sa bukid. And very siya. Tawag siya? Yung hindi lumalabas to. Ano yung inosente? Yeah, inosente siya. Yun lang po. Alright, thank you! Alright, maraming salamat. Ngayon naman from LSFM, let's hear from John Fontanilla.